Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari, pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon, kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya'y ketongin. Siya ay si Naaman. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na gagaling siya." Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, "Pumunta ka at pagdadalhin kita ng sulat sa hari ng Israel." At lumakad nga si Naaman, may dala siyang 30,000 putol na pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat, "Mahal na Haring Horam, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong." Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin ang kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel." Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman na ang hanapin nito'y si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo, kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong." Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, "Akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng tuwid, tatawagan ang Diyos niyang Panginoon sa ilog Jordan, at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo." At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, "Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaghuhugas lang kayo para luminis?" Kaya nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya sa ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayoy napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel." Ang salita ng Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Ang totoo't ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Sion ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog, yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos, buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumating si Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan, ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga kitongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol sa kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan si Jesus sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Magandang araw mga kaparokya. Tara, sa bagong linggo na ito, magnilay tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo. Meron tayong kasabihan, expect the unexpected. Minsan sa buhay natin, may mga bagay na hindi tayo inaasahan, pero biglang nangyayari. Minsan meron tayong mga inaasahan na hindi nagaganap, at mga hindi inaasahan, pero nangyayari naman. Kaya madalas kapag mayroong ginagawang mga activities o di naman kaya kahit yung mga goals natin sa buhay, meron tayong kasabihang expect the unexpected. Sabi nga namin mga nagbabasketball, bilog ang bola, maraming pwedeng mangyari. Sa kahit na maiksing panahon, maraming pwedeng mangyari. Kahit yung hindi inaasahan, pwedeng mangyari yan. Mga kapatid, ito siguro ang nasa isip ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Kung saan nung si Jesus ay dumating sa Nazaret, siguro expected niya, deep inside him, i-welcome siya ng mga tao. Nung dumating siya sa Nazaret, sa kanyang hometown, expected niya siguro, ay ang mga tao ay tatanggapin ako, matutuwa sila sa aking pagbabalik, at makikita ko yung mga taong kasama ko nung ako'y bata pa, yung mga tao na malapit sa aking puso, mga miyembro ng aking pamilya. Pero nung nangyari, yung unexpected ang nangyari. Noong siya ay nandoon sa sinagoga, anong nangyari? Parang biglang hindi naniwala yung mga tao sa kanya. Bigla pa siyang parang pinagtakhan. Kilala natin to. Nakita natin tong lumaki. Alam natin kung sino magulang nito at mga miyembro ng pamilya. Pero anong nangyari? Siguro nga unexpected itong hindi magandang pagtanggap sa kanya ng kanyang mga kababayan. Kaya napasabi nga siya, tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Mga kapatid, sa buhay natin, may mga bagay na ganito. Pero nung lesson sa ating gospel reading, siguro nga may mga bagay na hindi inaasahan, pero actually, doon pala gumagawa ang Diyos ng paraan. Pwede nang gamitin ang mga unexpected na pangyayari sa buhay natin upang maituro sa atin. Mga kapatid, ang Lenten season ay ganito rin. Ang Lenten season ay panahon upang siguro ang Diyos gumagamit ng mga unexpected na bagay, unexpected na pangyayari para merong mabuting madulot o mangyari o maganap. Noon, ang sakripisyo, iniiwasan. Dahil ang sakripisyo, pasakit. Pero ginamit ng Diyos ang sakripisyo para ipakita ang pagmamahal. Noon, ang paghihirap, inaayawan. Bakit? Walang gusto maghirap. Pero sa pamamagitan ng paghihirap ni Jesus, nagkaroon ng kahulugan, nagkaroon ng meaning, na oo nga, hindi tayo nag-iisa sa suffering ng buhay natin. Noon ang krus ay simbolo ng kamatayan, simbolo ng parusa.
Pero dahil sa pag-aalay ni Jesus ng buhay sa krus, nagkaroon ng unexpected na kahulugan. Ang krus naging simbolo ng pagmamahal. Anong lessons from the unexpected things in our lives? 3 letter B, madaling tandaan. First, B is big. Challenge to us, think big. Lawakan ang pag-iisip. Lakihan ang pagtingin. Bigyan ng pagkakataon ang mga nangyayari sa atin upang ito ay may makita tayong maganda, kundi man lesson na makukuha. Naalala ko may kasabihan, everything happens for a reason. It's either a blessing or a lesson. Ito ay atin lamang maintindihan kung ito'y pagpapala o aral. Kung ang ating pag-iisip, gagawin nating big. Pangalawang letter B, broad. Magandang tignan din natin kung paano kumikilos ang Diyos. Huwag nating ikahon ang Diyos. Sabi ko nga kanina, bilog ang bola, maaaring pwedeng mangyari. Pwedeng gumawa ang Diyos ng paraan kahit sa mga bagay na hindi inaasahan. Ang kailangan lang, lawakan din natin ang espasyo ng ating puso para kumilos ang Diyos dito. Sapagkat kung maliit ang espasyo, maliit din ang pwedeng pagkilusan ng Diyos. Make room for the Lord so that He could work in our lives. Make it broad. Pangatlo't panghuli letter B, better. Naalala ko yung sabi ni isang pare, sa buhay ng tao, sa mga unexpected at surprises ng buhay, be better, not bitter. I or E lang yan, it's your choice. At sana po, sa mga unexpected na pangyayari ng buhay natin, mabuti o hindi, maging better tayo, hindi bitter. 3 B, lessons from the unexpected, madaling tandaan. Big, broad, better. Bigyan ng puwang ang Diyos para kumilos sa ating buhay. Bigyan ng pagkakataon ng kapwa. Baka meron siyang bagong matututunan. At sa buhay ng tao, be better, not bitter. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, nagpapasalamat kami sa mga surprises ng buhay namin. Minsan unexpected, minsan di naasahan. Pero Panginoon, alam namin na Ikaw ay Diyos na kumikilos at gumagawa ng paraan. Kahit sa mga pagkakataon at bagay na hindi namin inaasahan. Bless you kaming lahat, Lord. Dala po ang aming mga kapanalig, kapemates, mga kaibigan, mahal sa buhay na naglalakbay ngayong panahon ng Kwaresma. Nawa, Panginoon, sa mga unexpected na turn ng buhay, palagi namin expect, nandyan ka, kahit anong mangyari, kahit ano ang pag-ikot ng mundo, nananatili ka sa amin. Hindi namin ito sa ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating pakikisa sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Shoutout po sa lahat po ng mga pilgrims of hope. Itong panahon ito ay panahon na ng pilgrimages. At for sure, marami rin mga unexpected na pwede mangyari sa mga pilgrimage. Delays, maliligaw, mahabang pila ng CR, ano pa, napakaraming unexpected. Pero tandaan, God works even in the unexpected things in our lives. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.